ang Diyos. Do you believe in that? Hello? Sagot ko naman. Yes. Participation, di ba? Ganun sa klase, di ba? Yan. Dapat. Ewan ko na sa inyo kung may Diyos kayo, di ba? Basta dapat ganun, di ba? Ganun yung elders. That's how the elders think. But, on the second battle, they still lost. Nagtalo sila. Why? Because the Philistines persevered. Ano ginawa ng Philistines? Ginalingan nila lalo. Pinagsumikapan nilang manalo. Hinigitan nila. Tinapangan pa nila. Yung nagawa nila noon ay kagalingan pa namin. And we see here, the Israelites lost. Hindi ba? Guilty rin tayo sa ganyang mentalidad. Hindi ba guilty tayo sa ganyang pag-iisip? Ginagamit natin ang Diyos para makuha natin ang tagumpay. Hello? Para pumasa ng board exam, anong gagawin mo? Ang magsisimba, ang magdudumina, ang magpapabless ng kung ano-ano. One time, someone asked me to bless because she would take the board exam. Alam niyo yung pinabless niya? Hindi board pen. Ano pa pinabless? Hindi lapis. Ano pa? May naisip pa ba kayo? Salam. Something ridiculous. You know what did she ask me to bless? Her underwear. Sabi ko, hindi alam na di ba nagising kayo? She told me, Father, because I want, when I take the board exam, that everything that I will wear would be blessed. Sabi ko sa babae, siguraduhin mo yung underwear mo susulat ng tamang sagot. Pag hindi nagsulat yan ng tamang sagot, how we think, right? Ginagamit natin Diyos para manalo. Ginagamit natin ang Diyos para magtagumpay. Para magkaroon ng trabaho, anong gagawin mo? Magtulogin na, magdedepusyon, para matanggap sa trabaho. Para umasenso, anong gagawin mo? Maglalagay ng Santo Niño. Ilalagay ng Santo Niño doon sa altar ng negosyo, katabi ng pusang kumakaway, na may palakang ginto, na may Kaganda Maria. Diba? Why we use God just to be victorious, just to get what we want? But remember, the Israelites still lost. Why? Because God knows. God knows if we are just using Him. Alam ng Diyos kung siya'y ginagamit. Alam ng Diyos ang intensyon ng tao. Alam ng Diyos ang laman ng puso. Kilala ng Diyos ang ating motibo. Yung hindi ka naman talaga nagsisimba, bigla kang napasimba kasi exam bukas. Alam ng Diyos. Yung bigla kang nagsimbang gabi, kinumpleto mo, bakit? Kasi may hinihiling ka. Bigla nagkasakit tayo mo, gusto mo lang bumalik siya. Alam niyo ng Diyos. But what is God is teaching us here? To persevere. Do your best. Be your best. Just like the leper in our gospel. The leper in our gospel took courage to approach Jesus. You know, during that time, leper or leprosy is a dreadful disease. Walang gamot, nakakahawa. Kaya nga, bawal lumapit ang may ketong sa ordinaryong tao. Bawal. Pinagbabawal yun. Malayo pa lang, he will write or he will bring his bell. Signifies that I am approaching. So the people would go far. And he would also say, leprosy, leprosy. So meaning, may ketong ako. Kaya, hindi pwedeng lumapit. But even though the leper knew that
He could not go near people. Pinunsumita pa niya lapitan si Jesus. Why? Because he knows that Jesus is not only man. He is God. God. And because he is God, he can approach Jesus. He knows that Jesus will have pity on him. Alam niya maaawa sa kanya eh. Pag ordinaryong tao, bawal lumapit. Eh alam niya, kilala niya si Jesus, kaya nilapitan niya si Jesus. Yun ang pinagkaiba ng mga Israelita sa leper. Yung mga Israelita, ginagamit ang Diyos para magtagumpay. Yung leper, kilala niya kung sino ang Diyos. Kaya niya nilalapitan. My dear brothers and sisters, this is the lesson that we could learn from our readings for today. If you want something, don't use God. Persevere. Know God. Learn from God. And in the end, if you approach God, He knows how to help you. He knows what to do for you. Again, persevere. Huwag lang gagamitin ng Diyos. Gamitin mo Diyos dahil kilala mo ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Please all stand. Believing